Pambato ng FKM sa Adventure Scooter category, FKM Venture ADB 150 Standard Plus. May kipagsabayan kaya sa ibang ADB scooter? Tara, tingnan natin kung anong meron sa motor na to. Silipin natin yung kanyang specs at ang kanyang mga pictures at kung magkano ngayong taon. Tara! Sa kanyang looks, ang napili kong i-review ngayong araw ay yung kulay white. Meron naman silang available na color red, gray, black, at ang white na ating nire-review ngayon. At nung pinasyalan nga natin itong FKM Antipolo branch, nagulat tayo dahil marami din naman pala silang unit dito. At agaw pansin nga talaga itong FKM Venture ADB 150, kaya ito na yung ating nire-review. Ayan yung kanilang branch, tapat lang ng SM Cherry dito sa may Antipolo. So ayan, pinuntahan ko ito, nilapitan ko at winok around na natin siya para pakita sa inyo kung anong meron dito sa motor na to. So huwag na natin patagal ito, let's go! Sa kanyang front face ay plain white lang. Napakaganda din ng kanyang clear na adjustable windshield. Pwedeng ibaba at pwede ding itaas depende sa sitwasyon at sa gamit natin. Kapag halimbawang medyo ayaw nating ma-stress sa biyahe, medyo itaas natin yung kanyang windshield para hindi direktang tatama yung hangin dito sa ating dibdib o kaya dito sa ating mukha. Kung gusto naman natin mapaganda yung aerodynamics, ibababa natin para maganda yung flow ng hangin. Dito sa unahan ay meron lang nakaukit na VADB, V for Venture. At ang mga ilaw nito mula sa kanyang headlight, taillight at sa kanyang mga signal light ay naka-LED na rin. Apat yung kanyang ilaw dito na naka-projector. At meron na rin siyang daytime running light. At hindi kagaya ng ibang ADB scooter na nakahiwala yung signal light dito sa unahan. Ang FKM Venture ADB 150 ay integrated yung kanyang signal light dito sa kanyang headlight. Kumbaga magkakasama na or naka-assembly. Sa kanyang pairings, makikita natin plain white lang talaga at meron lamang siyang iilang decals na may kakaibang pattern. Kulay orange at may ADB na black na sinunda naman ng 150 dito sa unahan bandang gilid. At meron na ring sticker dito sa kanyang front fender na ABS. At sa bandang likod naman ay may ADB pa rin na medyo malaki, naka-highlights ito. At dito sa kanyang bandang gitna, merong 3D emblem na ADB 150. Naka-chrome ito. Medyo kakaiba talaga siya dahil nga nasa gitna siya. Unlike ng ibang ADB scooter or ibang motor na ang emblem ay nandito sa bandang likuran. At sa puso naman ng motor na to, yung kanyang specs, 150cc, 4-stroke, naka-liquid cooled na rin ito na napakabisa talaga sa mahabang biyahe kung mahilig tayo sa long ride. Single cylinder, naka-FI na rin kaya may katutira na rin sa gas. At sa kanya namang maximum power ay meron siyang 12.1 kW at 8,500 RPM. May maximum torque naman na 14.6 Nm at 5,500 RPM. CVT automatic. At syempre kapag ka ADB scooter, ayan yung kanyang naked handlebar na dagdag sa pagkapogi ng motor na to. Naka-upright position din yung kanyang muffler. Naka-full digital meter panel display na rin ito at lahat ng mga impormasyon na kailangan ng isang rider ay makikita na rin natin dito. Dito naman sa kanyang mga switches, bandang kaliwa ay nariyan yung passing light, high and low, signal light at yung kanyang busina. Dito naman sa kanan, nandyan yung kanyang hazard, kill switch, park light at electric starter. Meron na rin siyang park brake lock na kapag ka na-park natin to sa alanganing lugar, let's say medyo matarik, pwede natin siyang ilock para hindi basta-basta matumba or gumulong yung mga motor natin pababa. At sa kanya namang mga features, equip siya ng ABS or anti-lock braking system. Dual channel ABS na rin ito. Meron siya sa harap at meron na rin sa likuran. Ang sukat ng gulong sa bandang unahan ay 180 by 14 at sa likuran naman medyo malapad na rin. Maganda ito sa mga cornering or kapag bumangking tayo na may sukat ng 130 70 by 13. Naka-dual sports ito. Gawa nga ng adventure scooter siya na may kakayahang tumahak sa iba't ibang klase ng kalsada dito sa Pinas. Mapa-rough road man yan or bumpy roads. At ang nagpaganda palalo dito sa kanyang wheels ay naka-spokes type siya. Meron naman silang variant na naka-mags pero iba din talaga yung appeal kapag dirayos pa yung mga rims ng gulong natin. Sa kanya namang mga brakes sa unahan ay naka-disc brake with ABS.
At sa likuran naman ay naka-disc brake din with ABS, parehas naka-wavy disc. At sa kanya namang mga suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork. May protective boots na rin ito na iwas sa mga dumi or sa mga bagay na pwedeng tumama sa ating mga suspension. So malaking tulong din to para maprotektahan yung ating telescopic fork. At dito naman sa suspension sa likuran ay naka-dual shock absorber with sub-tank na talagang napakabisa sa mga malulubak na kalsada. Siguradong hindi iindahin basta-basta ng ating motor. Nung inupuan natin ito ay napakalambot din ng kanyang upuan. Hindi rin kinulang sa disenyo dahil meron siyang mga stitches sa kanyang upuan. At nung binuksan naman natin yung kanyang compartment, ay medyo malawak na rin na may sukat na 20 liters. Magkakasya dito yung half face na helmet, pero kapag ka full face na helmet ay medyo alanganin. Pero no worries dahil meron naman siyang dalawang hook na pwedeng pagsabitan ng ating mga helmet. Sa kanya namang fuel capacity ay meron siyang 9.3 liters. Medyo may kalakihan na rin ang kanyang tank capacity kumpara sa ibang ADB scooter. Perfecto pang long ride. Sa kanya namang grab bar ay pwede din siyang gawing top box bracket. May 4 na butas na rin ito para sa ating mga top box kung lalagyan naman natin ito. Nakakiles na rin ito na dagdag sa safety at naka-answer back system na rin kung medyo nakalimutan natin kung saan natin banda pinark yung motor na to. Ay madali natin siyang malulocate dahil naka-answer back system nga siya. At yung location ng kanyang USB ready na charging port ay dito sa gitna. At dito naman sa kanyang mga packet ay meron na rin siyang nakaabang na power outlet na bukod dito sa USB ready at meron din siyang kill switch para naman sa safety features ng motor na to. Nandyan pa rin yung kanyang side stand kill switch. Maganda din yung hip guard ng kanyang muffler. So hindi tayo dito basta-basta mapapasok. Sa kanya namang dimension, meron siyang length na 186 cm, meron siyang width na 74 cm, at meron siyang height na 80 cm. Sa kanya namang wheelbase, meron siyang 1,324 mm. Siyempre, hindi makumpleto yung ating vlog kung hindi natin sinukat yung kanyang height. Nung inupuan natin, abot na abot naman natin yung ground. Medyo tiptoe tayo pero namamanage naman natin siya ng maayos dahil nga malawak yung kanyang legroom. At sa kanya namang ground clearance, may sukat ng 165 mm dahil nga ADB scooter siya, siguradong hindi indahin ito yung mga higanting humps or malulubak na kalsada dito sa Pinas. Napakagaan din ang motor na to. Sakto lang din sa kanyang displacement dahil may 155 kg. Dagdag din sa pagiging komportable ng motor na to ay yung kanyang footboard na pwede tayo mag-stretch out ng ating mga paa or mag-cruiser position at standard position. At sa SRP naman ng motor na to ay may SRP siya na 145,000 at kung mag-installment naman tayo ay pwede tayo dito mag-down ng 72,500 at ang magiging 12 months natin ay 7,492 at 5,478 naman kapag kukunin natin siya ng 18 months. So sa inyong palagay, sulit ba ang FKM Venture ADV 150 Standard Plus ngayong taon? Comment nyo sa ibaba. At kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe para maging updated ka pa sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.